Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo natutuwa ako dito, no? Oo, day by day. Talagang may improvement. Ito nga pong si Ramon Tulfo. Tingnan ninyo sumundot din. After sinundutan ni Ombudsman Boying Remulla, ito nga pong nagparinig nga, diba, itong si Boying. Dito nga po mga minamahal kay Soto, na wag kang mag-alala. The arrest team is ready. Diba? Tatandaan ninyo yan. Actually, ito. Pakita na lang natin dyan, no? Sinabi mga minamahal ni Boying Remulla na yung arresting team is ready na. Diba? Wag na daw mag-alala kasi naka-standby na. So, yung usapin dyan mga minamahal is wala na daw dapat ikabahala itong si Senate President Vicente Soto III dahil malapit na daw maaresto ang mga senador na sangkot sa flood control scandal. Ngayon, bumuelo, talagang nag-drive din malala Talagang binilisan mga minamahal, di ba? Ni Ramon Tulfo, nagkomento din siya. Kaya nasabi niya, kapag naaresto sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero dahil sa flood control scam, talagang ni-real talk niya, mababawasan ng Senado ng mga senator judge na pro-Sara. Walang sinabing ganun si Boying, pero ito ni-real talk ni Ramon Tulfo, mga pro-Sara senators. Totoo ba yun? Chis Escudero, pro-Sara senators ka? Totoo ba yun? Joel Villanueva na pro-Sara senators ka? Sabi to ni Ramon Tulfo Totoo ba yun? Oo, Jinggoy Estrada na pro-Sara senators ka? Diba? Totoo ba yun? Nagtatanong lang Oo, lalo pat sinasabi ko nga sa inyo na for resolution na po, mga minamahal, ang kaso nitong tatlong senador na to. So, tapos na po yung preliminary investigation, nagsagawa na po ng hearing, tapos na nilang ma-receive ang counter, nakapag-submit na din sila ng affidavit nila, 'di ba? So, we are waiting for the resolution. Meron na ngang nasampulan si Bong Revilla, 'di ba? Ngayon, medyo parang I think ang susunod itong si Joel Villanueva, tapos itong si Jinggoy Estrada, hindi na pumipitik pero itong si Quezon, sobrang nakakabingi na po ang katahimikan ni Chis Escudero. Hindi ko na talaga mawari, mga minamahal, bakit ang tahimik ni Quezon? Diba? Anong nangyari dito kay Chis Escudero? Biglang tumahimik yung lolo ninyo. Natatakot na ba, mga minamahal? Itong si Quezon. By the way, pag-usapan pala natin itong si Chis Escudero kasi dahil sa kanyang kakatahimik, dahil nabibigin na nga tayo sa kanyang katahimikan, paingayin natin itong kanyang pangalan at tandaan ninyo, napakataas po talaga ng double standard ni Chis Escudero. Naalala ko nga noon kung paano ni Chis Escudero talagang idinidiin, mga minamahal, pinagkukwento sa mainstream media na itong si Martin Romualdez daw ang may pakana sa lahat, kinemi-kinemi. 'Di ba? Ngayon napatunayan naman na walang matibay na ebidensya against nga po dito kay Martin Romualdez in terms of flood control issue, 'di ba? Tapos mas may lumabas pa na madaming ebidensya against dito kay Chis Escudero. Ngayon parang nakakamatay ata yung katahimikan ni Quezon. Hindi nagsasalita. Sa kasalukuyan, mga minamahal, itong si Chis Escudero, walang malalim na investigative report sa mainstream media. 'Di ba? Wala siyang sustained na na balak magsalita para ipagtanggol yung sarili niya. Ngayon hindi na siya nagpapa-headline samantalang dati araw-araw siyang headline. Wala siyang pinaling discussion, 'di ba, na tumatalakay tungkol nga po sa papel na naging role niya sa pangungura. Pero sa kabila nito, mga minamahal, may mga unofficial report na nag-uugnay sa kanya tungkol nga po dito sa aligasyon ng kickbacks mula sa dating DPWH official. 'Di ba? Tungkol nga po sa 142 billion na insertion na pumabor sa kanya at sa kanyang mga political allies. Syempre, 'di ba, kung ordinaryong mambabatas ito, matagal na tong binakbakan ng media. Ngayon nagtataka nga din ako ba't yung media tahimik dito kay Chis Escudero, and also itong si Chis Escudero is tahimik din. Double standard ba?
'Diba? Bakit si Martin Romualdez lang ang binabanatan ng mainstream? 'Diba? Pero itong si Chis Escudero, hindi. 'Diba na si Chis Escudero ang nag-manufactured ng ingay na yan, ng mga documented allegation na hindi naman pala nila kayang patunayan. Si former Speaker Martin Romualdez, kahit hearsay, hine-headline nila. 'Diba? Kahit opinion, breaking news agad. Kahit sobrang labong source, binabalita agad. Samantalang dito kay Chis Escudero, 'di ba, may issue na sa pera, may mga pangalan na, may rekomendasyon na ng kaso, may mga insider testimony na, pero bakit parang tahimik? Ha, nagtatanong lamang mga minamahal. Ano na ba yung issue dito sa 142 billion insertion? 'Di ba? Oh, yung mga proyektong wala sa NEP, yung mga lumilitaw na lumang bicameral conference committee, yung pagpabor ni Chis Escudero sa kanyang mga political allies, 'di ba? O bakit parang hindi na yung nababalita? Yung Senate President na lumamon ng impeachment complaint ni Sara Duterte, yung hindi naging patas sa investigasyon, ba't parang hindi nababalita, mga minamahal? 'Di ba? Ang dami ng nagtataka dito eh. Ano ba, nalalagyan ba tong mainstream na to? Diyos ko. Rekomendasyon na nga mga minamahal ng ng Blue Ribbon Committee na itong si Quezon di umano ay may kasong plunder, malversation, at iba pang mga criminal charges. Diba? Oh, tapos tahimik dyan yung mainstream. Bakit parang walang follow-up through? Diba? Walang mga live, 'di ba? May mga pinoprotektahan ba? Binayaran ba? Nako, diyan tayo nagtataka. Minsan yung mainstream media aggressive sa iba, kay Martin Romualdez, pero pagdating dito kay Quezon, parang parang usok lang walang apoy Diba? Mga minamahal. Anyway, sabi nga po ni Montulfo, mga minamahal, pag yang si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero ay nahuli, mawawalan na ng mga pro-Sara senators. Tama nga naman. Diba? Napaghahalataan naman, mga minamahal, pag magkaroon ng impeachment din, 2/3 votes, mukhang malabo nang makapag-create ng 2/3 votes itong Senado once na mag-proceed ng ongoing trial sa impeachment ni Sara Duterte, if ever man na makalusot po yan sa plenaryo dito nga po sa House, 'di ba? At makasagot man itong si Sara Duterte pag nakarating na diyan sa trial, kasi syempre yung Senado is magiging impeachment court, tapos mababawasan si Bato nga hindi na nga nagpapakita. So, medyo may sense din naman na tama nga naman, mawawalan ng mga pro-Sara senators. Actually, nag-ugat talaga yung gusto nilang kodeta. Dito nga po, mga minamahal, kay Tito Soto, dahil yan sa Blue Ribbon Committee. Ngayon sa kanilang paglilibot, ang gusto nilang mangyari, mapalitan nga po itong si Soto. Nung nalaman naman nila nang ipapalit doon sa Blue Ribbon Committee ay itong si Marcoleta, abay umatras. Oo, yung ibang senador, dami ba namang issue ni Marcoleta, ipapasok pa ninyo? Sisirain na naman ninyo yung reputation ng Senate Blue Ribbon Committee, nahihibang ba kayo? 'Di ba? So, umatras yung 5 senador. May boto na Yang sila Amy Marcos, actually kinakahiya ng mga minamahal ni Amy Marcos na naglibot siya ng na yan. Kinakahiya niya Sino ba namang hindi mahiya? Hindi nag-succeed. Pero kung nag-succeed yan, sasabihin niya, kung hindi dahil sa akin, kanya-kanyang kuha na naman niya ng ng spotlight na parang kala mo sila lang yung nagtrabaho, 'di ba? So anyway, mga minamahal, grabe naman itong si Montulfo. Binalandra naman na makasara, mga pro-Sara sila. Hindi masaktan yan, 'di ba? Mga minamahal. Anyway, masasaktan talaga yan. Baka Montulfo, balikan ka pagdating ng panahon. Ingat-ingat ka. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. At always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.